Ako naman po ang natutunan, feeling ko ng character ni Angel tungkol sa pagmamahal na it's so powerful that it can forgive. Kasi sa dulo, pinili niyang patawarin ng mga magulang niya. Pinili niyang, she chose to look at the bigger picture. And she was happy for the both of them, having new partners, di ba? Inaccept niyang lahat yon. Kahit syempre may konting lungkot kasi nga broken family na. Pero she chose to forgive kasi nga nakita niya na love knows no boundaries. No age, no gender, hindi ba? So yun yung feeling kong naging mas deeper understanding ng character ko. Kaya inaccept niya yung sarili niya, inaccept niya yung parents niya, the situation, at punong-puno siya ng pagmamahal. Thank you. Congrats po, Direk. Thank you, I think ito na po yung warmest and parang softest na film ni Direk Brilliant. Yeah, kakaibang brilyante rin to sa movie, di ba? Okay. Walang pataya. Walang poverty, walang political, but it is a love story told on the big screen for the love man. Bago ko po ituloy yung mga katanungan natin sa ating friends, Barbie, gusto lang kitang tanungin, anong pakiramdam mo na makatrabaho mo ang iconic and legendary actresses Miss Charo and Miss Boots? Haligi, yon haligi po. Nako, sabi ko nga po, it's a dream come true for me to be part of this very beautiful project. And I think this film reminds me why I do what I do. Diba? Parang sa gitna ng ingay ng showbiz at mga requirements sa akin bilang artista, itong pelikulang ito ang nagsisilbing reminder para sa akin kung bakit ako nag-artista. And that is to make films like this. Thank you. That's Barbie. Thank you, Barbie. Our next guest will... Which moment in the movie stayed with you the most? Or what scene made you feel most proud after watching it back? Anybody wants to answer the question? Barbie. Barbie po. Siguro po yung eksena na nung namatay na po si Lola Concha and then I had to wear her dress. Tapos yung eksena yun. Kasi kung hindi po ako nagkakamali, ano po siya, yung majority po ng shooting namin, natapos na po siya ng August. Tapos yung eksenang yun, parang shoot po namin ng, parang nag-additional shoot po tayo, direct ano. Tapos yung, yes, naging October po yung eksenang yun. So parang sabi ko, napagpag ko na yung character, kailangan ko bumalik. So, isa yun sa mga hindi ko makakalimutan kasi sobrang saya ko sa naging resulta ng eksena kasi kahit paano nakabalik ako, kahit na-wrap na namin yung shoot, nagkaroon kami ng additional shoot and hindi nahalata na malayo yung gap ng shoot. And The question is for Barbie, Sharon. Would you say it's easier to do a movie without having to memorize it? No. No. Barbie first, Barbie. I agree with Miss Age. No. Hindi po siya madali dahil parang ito yata ang aking only project na wala pong script. Outline, yes, meron po. Pero masasabi ko na I am proud that I have done a film like this. Kasi ngayon, pag gumagawa ho ako ng proyekto kay pelikula o teleserye, parang nabobore na tuloy ako na may script. Parang dami ko nang gustong idagdag. Parang, yes, yung parang, parang masyadong ibahin ko nga. May ganun na. So proud akong masasabi kong parang nakapag-masterclass ako kay Direk Brillante. Yung Charo?
premiere na yung film, when the film comes out and it is for the public to get to know and to parang pick apart. What would you want for the younger queer people or the younger people in general na ma-take and yung core message na maalala nila when they remember or like once they watch the film? Barbie? Siguro po, itataas ko po ang bandera ng aming mga kabataan, di po ba? Nakita nyo naman kung paano kagaling sumagot lang ang ating mga kabataan, si Bianca and si Angel. So feeling ko, dahil matatalino na po ang mga kabataan, I think this is the time to educate our parents to accept this kind of love. Kasi it starts there. Nakita nyo naman sa flashback, di ba? Na yung tatay talaga ang kontrabida. Hindi. Sinisi pa yung pagkamatay ng nanay. Huy! Bakit ako yan? Yung ganon. So I think as eloquent and as articulate our young generations are today, I think we should take a stand and take a step forward as to how we will educate our parents and yung mga matatandang generation na hindi naman siya masama. Love nga siya, powerful nga siya, beautiful nga siya. So, i-embrace natin, i-accept natin para walang hinanakit at para mas maging proud tayo sa mga anak natin. Yan po. Thank you. To Barbie, Miss Cara, and Miss Rose. Bakit dapat panoorin? Napanood niyo po kasi napakatahimik ng pelikula pero it talks about a lot of things. It speaks volumes about a lot of things. Family, growth ng isang bata, iba't ibang klase ng pagmamahal, our society today, where it stands. So para sa akin, na-sum up niya lahat ng mga issues natin today. Pero in a quiet approach, kumbaga, at punong-puno ng pagmamahal at depth. And parang ngayon po kasi bilang avid moviegoer din ako at marami na rin ho akong napapanood na pelikula. Parang lahat explosive lahat, di po ba? Maingay, o party-party, ganyan, or barilan, or di po ba, maingay, or chaotic masyado. Ito, the beautiful story was told quietly, but full of heart. And I think it is something that must be seen in the cinema. Kasi, di ba, ang sinehan, it's a communal experience. And ang saya. Kasi kanina, di ba, na-experience natin lahat, parang hindi natin ma-express ng totoo yung emosyon natin. Parang punong-puno ng emosyon yung mga puso natin, pero hindi natin ma-express. Ang saya to get to share that with everyone tonight. Yun ang na-feel ko buong pelikula with everyone. So sana ganun din ang maramdaman ng audience natin once they watch the film. Yan po. Thank you.